Alam mo bang may mga hinahanga ang artista sa pelikula at telebisyon na matagumpay ring naging direktor? Ngayong araw, kilalanin natin ang mga artistang Pilipino na lumipat sa likod ng kamera at nagtagumpay rin bilang direktor. Yung iba sa kanila ay nagkaroon ng award at nagningning pa lalo ang career sa showbiz. Simulan na natin. Sino man yung babae mo? Sana magkatuluyan kayo. Sana kayo na talaga. Sayang naman. Si Bella Padilla ay isang aktres, manunulat ng screenplay at direktor na kilala sa kanyang pagiging versatile. Nagdebut siya bilang direktor noong 2022 sa movie na 366 kung saan siya rin ang bida at sumulat ng screenplay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paggawa sa likod ng kamera sa movie na Yung Libro sa Napanood Ko noong 2023 na isang romantic drama na kuha sa South Korea kung saan siya ulit ang writer, director at lead actress. Ang kanyang paglipat sa pagdidirect ay nagpapakita ng kanyang versatility at dedikasyon. Si Zoren Legaspi ay sumikat bilang action star pero sumubok din bilang direktor ng serye sa telebisyon. Isa siya sa mga direktor ng fantasy TV series na Fantastic Kids at Atlantica at siya ang nag-iisang naging direktor ng TV series na Fantastic Man na parehong ipinalabas sa GMA Network. Isa rin siya sa mga direktor ng pelikulang Shake, Rattle and Roll 12 sa segment na Mamanyika. Teka yun, sir. Kailan kayo mag-aasawa? Tsaka na, pag-general na ako. Palagay ko, sir, hindi kayo magiging general. Ganun ba? Baka senador pwede ko. Si Robin Padilla na tinaguriang bad boy ng Philippine cinema ay isang tanyag na action star, producer, senator at sinubukan din maging isang direktor. Ang movie na To My Pledge of Love noong 2011 na isang romantic drama ay unang movie na kanyang naidirect na nagmarka ng kanyang pagsisimula sa pagdidirect. Idinirect din niya ang dokumentaryo noong 2020 na Memoirs of a Teenage Rebel na tumatalakay sa kwento ni Evelyn Corpin, isang dating miyembro ng New People's Army at binibigyang diin ang mga kahihinatnan ng radikalismo. Si Randy Santiago ay isang komedyanteng aktor, mang-aawit, producer at direktor na kilala sa kanyang pagiging versatile sa larangan ng entertainment. Idinirect niya ang comedy movie na Raketeros noong 2013 at mga sitcom sa telebisyon tulad ng Aalog-Alog, Parekoy at A1 Ko Sayo. Naging director din siya sa mga variety show na Wawowin at Will to Win. Si Michael V ay isang batikang artista na kilala sa kanyang husay bilang komedyante, aktor, manunulat at direktor. Nagdebut siya bilang direktor sa pelikulang Family History noong 2019, isang drama na kanyang isinulat at pinagbidahan din na umani ng papuri. Sa telebisyon, si Michael V ay naging creative director ng matagal ng palabas sa GMA Network tulad ng Bubble Gang. Mula 2022, siya na ang naging director ng Pepito Manaloto mula nang pumanaw ang direktor nitong si Bert De Leon. Ang kanyang pagiging versatile at malikhaing pananaw ay nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang personalidad sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Si Ricky Rivero ay isang aktor at direktor na nagsimula ng kanyang karera bilang isang batang aktor sa pelikulang Patayin si Mediavillo noong 1978 at nakilala sa pamamagitan ng variety show na That's Entertainment. Nang lumipat sa pagdidirect, nagtrabaho siya sa iba't ibang serye sa telebisyon, kabilang ang pagiging isa sa mga direktor ng Maria Mercedes. Dinirect niya ang mga serye sa TV na My Fair Lady, Tasha Fantasia at noong 2023, nagdebut siya bilang direktor ng pelikula sa The Aswang Slayers na nagpapakita ng kanyang versatility sa industriya ng entertainment. Si Rivero ay pumanaw noong July 16, 2023 sa edad na 51. Si Coco Martin, na ipinanganak na Rodel Nacianceno, ay isang kilalang aktor at direktor na nakilala sa kanyang mga ginampanan sa mga independenteng pelikula tulad ng Masahista at Kinatay. Higit siyang sumikat nang gumanap siya sa kanyang pinakamatagumpay na serye sa telebisyon hanggang ngayon, ang adaptasyon sa TV ng pelikulang FPJs Ang Probinsyano ni Fernando Poe Jr. Bilang direktor, ginagamit niya ang pangalan na Rodel Nacianceno at nagdebut siya bilang direktor sa movie na Ang Panday noong
2017 kung saan siya rin ang bida. Mas lalo pa siyang nakilala bilang director at actor sa hit na serye sa telebisyon na FPJ's Batang Quiapo na naging isa sa mga top-rated na palabas. Ang paglipat ni Martin mula sa pagiging aktor tungo sa pagiging direktor ay nagpapakita ng kanyang versatility at dedikasyon sa pagkukwento ng mga kwentong Pilipino. Si Cesar Montano ay isang multi-awarded na actor, producer at direktor na kilala sa kanyang magagaling na pagganap sa mga pelikulang tulad ng Jose Rizal at Muro Ami. Nag-debut siya bilang direktor sa movie na Bullet, kasunod ang movie na Mananabas. Ang kanyang pinakakinilalang obra bilang direktor ay ang Panaghoy sa Suba noong 2004, isang pelikulang Bisaya na nanalo ng maraming parangal sa Metro Manila Film Festival at ipinakita sa mga international film festivals. Siya ay nanalo bilang Best Director sa Luna Awards at Gawa Durian para sa movie na ito. Si Albert Martinez ay isang kilalang aktor at direktor na ang karera ay umabot na ng mahigit 4 na dekada na may titulo bilang King of Philippine Teleseries. Habang kinikilala siya sa kanyang pag-arte sa mga pelikulang tulad ng Nang Iniwan Mo Ako, Rizal sa Dapitan, Sidhi, Scorpio Nights 2 at Magnifico, ang kanyang pagdedebut bilang direktor sa Rosario noong 2010 ay nagmarka ng isang mahalagang tagumpay. Ang period drama na ito na pinagbibidahan ni na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo ay umani ng papuri mula sa mga kritiko, nanalo ng ikalawang Best Picture sa Metro Manila Film Festival at nagkamit kay Martinez ng FAMAS Best Director Award. Si Roel Santiago ay isang veteranong aktor na kilala sa kanyang mga ginampanan sa mga sikat na serye sa telebisyon tulad ng FPJ's Ang Probinsyano at sa Can't Buy Me Love. Nagmula siya sa isang kilalang pamilya sa showbiz, anak siya ni Direktor Pablo Santiago at aktres na si Chelito Legaspi at kapatid ni na Raymart at Randy Santiago. Bukod sa pag-arte, lumipat siya sa pagdidirect sa mga pelikulang tulad ng Paikot-Ikot, Forever at Love Text. Dinirect din niya ang talk show na Sharon at naging hurado sa Star Circle Kid Quest na nag-ambag sa pagpapaunlad ng talento sa entertainment sa Pilipinas. Si Edgar Bobot Mortiz ay isang veterano ng aktor, direktor at mang-aawit na ang karera ay umabot na ng mahigit 6 na dekada. Pinakakilala siya sa kanyang pagiging direktor sa telebisyon, partikular na sa matagal ng palabas na sketch comedy na Gawin Bulilit na nakatulong sa pagsikat ng maraming batang komedyante at artista. Siya rin ang direktor sa mga iba pang sikat na palabas tulad ng Banana Sunday, Happy to Get Her at Love You at saka mga movies na Isa Dalawa Takbo at Pera o Bayong Not the TV na nagpatibay sa kanyang reputasyon sa komedyang pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Si Gina Alahar ay isang kilalang aktres at direktor na ang karera ay umabot na ng mahigit 5 dekada. Nagsimula siya bilang isang batang bituin at naging isa sa mga multi-awarded actress sa pelikula na tumanggap ng maraming pagkilala. Lumipat si Alahar sa pagdidirect sa telebisyon noong 1990 at nagdirect ng maraming matagumpay na serye. Kabilang ang Kadenang Kristal, Kirara Ano ang Kulay ng Pag-ibig, Walang Hanggan, Villa Quintana, O Nanay, Primadonas at marami pang iba. Si Ricky Davao ay isang respetadong aktor at direktor na ang karera ay umabot ng mahigit 4 na dekada na nag-ambag ng malaki sa industriya ng pelikula at telebisyon. Bilang isang direktor, pinamunuan niya ang mga kilalang drama sa telebisyon tulad ng Ang Munting Paraiso, Dahil sa Pag-ibig, Nagbabagang Luha, The Seed of Love at marami pang iba na nagpapakita ng kanyang versatility at husay sa pagkukwento. Noong May 2, 2025, inihayag ng pamilya ni Davao ang kanyang pagkamatay sa edad na 63 matapos ang pakikipaglaban sa kanser. Si Al Tantay ay isang veterano ng aktor at direktor na nagsimula ng kanyang karera noong huling bahagi ng dekada 70s at nakilala dahil sa kanyang mga ginampanan sa mga pelikulang gaya ng Bilibid Gays at Hinugot sa Langit. Habang kilala siya sa kanyang pag-arte, matagumpay siyang lumipat sa pagdidirek lalo na sa genre ng komedya. Nagdirect siya ng ilang kilalang pelikula sa ilalim ng Viva Films kabilang ang Mana Mana Tiba Tiba, Juan and Ted Wanted, Stupid Love, AB Normal College at Sanggano Sanggagot Sanggwapo. Ang kanyang movie na Pacboys Takusa ay naging opisyal na kalahok sa Metro Manila Film Festival noong 2020.
Si June Aristorenas ay isang aktor, direktor at producer na kilala sa kanyang mga gawa sa mga pelikulang aksyon at may temang cowboy. Bilang direktor, pinamunuan niya ang mga kilalang pelikula tulad ng Dimasalang, Marami Ka Pang Kakaining Bigas, Isang Kahig Tatlong Tuka, Cara e Cruz Walang Sinasanto, Papunta Ka Palang Pabalik na Ako, at Matalino Man ang Matsing Naiisahan din. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak na nagtaguyod din ng karera sa industriya ng entertainment. Si Gregorio Yoyong Fernandez ay isang naunang direktor ng pelikula, aktor at dentista na aktibo mula dekada 1930 hanggang sa maagang dekada 1970. Siya ay direktor ng mga kilalang pelikula tulad ng Higit sa Lahat, Luksang Tagumpay at Kung Ako'y Mahal Mo na umani ng papuri mula sa mga kritiko at nag-ambag sa pag-unlad ng sinehan sa Pilipinas. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang anak, ang aktor na si Rudy Fernandez at ng kanyang mga apo sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Si Carlos Padilla Sr. ay isang naunang personalidad sa pelikula ng Pilipinas na lumipat mula sa pagiging isang boxer tungo sa pagiging isang aktor at direktor. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pelikula na parehong umarte at nagdirek sa maraming produksyon. Ang kanyang pagde-debut bilang direktor ay ang Susi ng Kalangitan, kasunod ang mga kilalang pelikula tulad ng Walang Tahanan at La Roca Trinidad. Nagmula siya sa kilalang pamilya ng mga aktor at politiko, kapatid siya ng aktor na si Jose Padilla Jr. at ng aktor-direktor politikong si Roy Padilla Sr. Siya ang ama ng international boxing referee na si Carlos Sonny Padilla Jr., lolo ni Shasha Padilla at lolo sa tuhod ni Karel. Si Eddie Rodriguez ay isang aktor at direktor na mayroong masaganang karera na umabot ng mahigit 4 na dekada. Nagdirek siya ng maraming kilalang pelikula tulad ng Abot Hanggang Sukdulan, Maging Sino Ka Man, Di Na Natuto, Mega Mall, minsan pa Kahit Konting Pagtingin Part 2, Bilib Ako Sa'yo at marami pang iba na matagumpay sa takilya. Siya ay pumanaw noong Oktubre 2001 na nag-iwan ng isang mahalagang pamana sa industriya. Si Loris Guillen ay isang kilalang aktres at direktor na ang karera ay umabot na ng mahigit 5 dekada. Nang lumipat siya sa pagdidirek noong dekada 1980, siya ay nagdirek sa mga pelikulang umani ng papuri mula sa mga kritiko tulad ng Salome, Ipagpatawad Mo at Tanging Yaman, kung saan ang huli ay nagkamit siya ng maraming parangal at nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga nangungunang filmmaker ng bansa. Si Guillen ay naging director din ng mga sikat na drama sa telebisyon, kabilang ang ika-6 na Utos, Apoy sa Langit, Asawa ng Asawa Ko, at Batang Riles na nagpapakita ng kanyang versatility. Nanalo siya ng Best Metro Manila Film Festival Director para sa pelikulang Magkano ang Iyong Dangal at sa pelikulang Tanging Yaman. Siya rin ay nanalo ng FAMAS Award para sa Best Director sa movie na Tanging Yaman. Si Fernando Poe Jr. or FPJ ay ang hari ng pelikulang Pilipino na kilala rin sa kanyang mga pangalang Ronaldo Reyes at D. Lanor bilang isang direktor. Siya ay mas lalo na kilala bilang direktor nang siya ang nagdirek sa iconic na serye ng pelikulang Panday noong 1980s kung saan ginampanan niya ang bayaning karakter na si Flavio. Bilang direktor, nakagawa siya ng maraming pelikulang puno ng aksyon tulad ng Umpisahan Mo Tatapusin Ko, Isang Bala Ka Lang, Ang Padrino, Muslim 357, Batas ng 45, Hagedorn, Ang Probinsyano, Eseng ng Tondo, at marami pang iba kung saan siya rin ay gumaganap bilang bida. Ang kanyang mga pelikula ay madalas na nakatuon sa mga tema ng hustisya, kabayanihan, at pagiging matatag ng mga Pilipino na lubos na tumatak sa mga manonood. Nanalo siya ng FAMAS Best Director para sa mga movie na Ang Padrino at Kahit Butas ng Karayom Papasukin Ko, habang nanalo rin siya ng Best Director sa Luna Awards para sa mga pelikulang Umpisahan Mo Tatapusin Ko, Muslim 357, at Eseng ng Tondo. Si Eddie Garcia, na kilala rin bilang Manoy, ay isang maalamat na aktor at direktor na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa Philippine cinema. Sa kanyang karera na umabot ng mahigit 6 na dekada, siya ay lumitaw sa halos 670 movies at TV shows at nagdirek ng 37 pelikula sa kanyang karera. Bilang direktor, pinamunuan niya ang mga mahalagang pelikula tulad ng Atsay, Magdusa Ka, Saan Nagtatago ang Pag-ibig, Immortal, Abacada
Ina at marami pang iba. Nanalo siya bilang Best Director sa FAMAS para sa mga pelikulang Pinagbuklod ng Langit, Sinasamba Kita, Magdusa Ka, Saan Nagtatago ang Pag-ibig at Immortal, habang nanalo rin siya ng Best Director sa Luna Awards para sa mga pelikulang Magdusa Ka, Saan Nagtatago ang Pag-ibig at Abakada Ina. Pinagkalooban din siya ng Best Director para sa mga pelikulang Atsay at Immortal sa Metro Manila Film Festival. Ang kanyang walang kapantay na dedikasyon sa kanyang sining ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa entertainment sa Pilipinas at nananatili siyang isang minamahal na personalidad sa industriya kahit na pagkatapos ng kanyang pagpanaw noong 2019. Si Manuel Conde na ipinanganak na Manuel Pabustan Urbano ay isang naunang filmmaker, aktor at producer na lubos na nagpabago sa pelikula ng Pilipinas. Siya ang director at actor sa international na kinikilalang movie na Genghis Khan noong 1950 na ipinalabas sa Venice at Edinburgh Film Festivals na nagmarka ng isang mahalagang tagumpay para sa mga pelikulang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang mga gawa ni Conde kabilang ang serye ng Juan Tamad at Sawi ng Gantimpala ay nagsama ng lokal na alamat at mga salaysay ng kultura sa pelikula na nagtatag ng isang natatanging boses ng pelikula ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share.